Kaya Ana Malindog Uy ulit. Our favorite CCP propagandist. si Prof Ana Malindog Uy. Ito sabi. Report from CCTV. On May 19, at least 2 men on a grounded Philippine military vessel, hindi pa sinabi, BRP Sierra Madre, ano ba? Nahiya pa? At the Chinese pointed guns at a China Coast Guard team patrolling in the waters of Ayungin Shoal. Yun yung report daw sa CCTV. Sabi ni Ana Malindog Uy, ni Prof. WTF? This is a wake-up call. The situation in the South China Sea is a powder keg. Any miscalculations could lead to a military conflict outbreak of severe consequences. It's high time the current regime in the PH should be more prudent in its actions and should act responsibly. This is not a joke. This is a serious matter that needs prudence, forethought, and judiciousness. Goodness gracious. Mga kutsero, alam niyo yung tunog ng Karen? Ganun siya. Parang siyang Karen. Guys, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittance sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba ang account details dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jonathan, makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit, kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay, here we go. So, obviously, ang mas pinaniwalaan niya ay yung balita ng China. Siyempre sa China siya maniniwala. Bakit ba? Pinapakita kasi dito, pinapakita kasi dyan. Ito yung sa CCTV mismo. Ayan, yung part na yan. Ayan. Oh, ayan oh. Pointed guns. Ayan daw. Oh, ayan. Oh, nakapwesto na oh. Pak. Oh, di ba? Kinalkal ko yan, mga kutsero. Inanap ko yan. Nakita ko yan sa Twitter. Asan na yun? X. By the way, may update ngayon si X eh. As in literal na pwede na yung X sa X. Ba't kayo bumayag? Diyos ko. Eto yun, guys. Wait lang. Kunin ko na rin yung isa. May bagong statement si Chinese Communist Party. Kay CCTV yan. Ayan, no? CCTV Plus. At least 2 men on a grounded Philippine military vessel pointed guns at a China Coast Guard team patrolling in the waters of West Philippine Sea or Ayungin Shoal sa atin yan. Sa kanila Renay Jao, sa atin Ayungin Shoal. So, ibig sabihin, ito mga kutsera, take note. Nakuna nila yan. Nakuhaan nila yan. Ibig sabihin, ganyan sila kalapit. Sa BRP Sierra Madre. Ibig sabihin, tingnan nyo nakuhaan nila yan, ito ng ganito kalapit ang BRP Sierra Madre. To the point na nakita pa nila, kitang-kita mo yung mga tao sa loob. Miss Ana Malindog Uy, prof naman. Alam ko na pinaglalaban nyo si China. Pero, mamaya. Sige, mamaya. Kaya sila kalapit. Ang lapit nila. May nag-comment dito, ang lapit. Buti nga, hindi pa sila binaril eh. Correct. Buti hindi pa sila binaril. Philippine Navy yan. Hindi yan Coast Guard, hindi yan civilian, yung BRP Sierra Madre, hindi yan civilian vessel. Coast Guard yan. Coast Guard. Navy pala, Philippine Navy yan. Buti nga hindi, kita mo yung tao, ayan, naglalakad ito isa Ganun sila kalapit sa barko. Alam nyo, mga kutsero, pag dito sa bahay namin, may nakita akong umaali-aligid na questionable person, ganyan din gagawin ko eh. Sabihin ko sa misis ko, love, kunin mo yung baril ko sa taas. Maghahanda ako.
Baka pasukin tayo eh. Kitang-kita, ayan oh, ito yung isa. Ito yung isang tao. Ito yung pangalawang tao. Kitang-kita mo eh. Malapit talaga sila. Sobrang lapit nila. Tapos magsasalita to si Malindog Uy. Sasabihin niya, it's high time for the current regime in the Philippines. The current regime in the Philippines should be more prudent in its actions and should act responsibly. Buti nga hindi binaril. Yun na yung prudence and responsibility na hinahanap mo, Professor Ana Malindog Uy. Diyos ko! Kung si China yan, binaril na yan. Binaril na yung mga tao natin, mga bata natin. Kung si China yan. Lang yan, wala nga kayong habas mag-ano eh. Wala kayong habas tawag dito? Mag-water cannon sa mga barko ng Pilipinas eh. Hindi lang yun. Ito pa isa. So yung supplies, kasi nag-airlift na lang eh. Nag-airlift na lang, di ba? Nag-airdrop pala, airlift. Nag-airdrop na lang sila ng supplies para wala nang gulo, di ba? Hindi na nagkaagulo. Wala na yung water cannon, etc. etc. See the prudence. Ito yung prudence and responsibility na hinahanap itong Professor Ana Malindog Uy na to. Ito yung prudence ha. Prudence ibig sabihin wisdom, kaalaman, pag-iingat. Yun ang prudence eh. Pag-iingat, pag-aalaga. Prudence. Yung prudence at responsibility na hinahanap ng Ana Malindog Uy, ni Professor Ana Malindog Uy. Ito, yung pag-airdrop ng mga supplies. Pag-airdrop. Bakit? Wala ka nga namang i-water cannon. 5 to 10 meters lang daw yan sa vicinity ng BRP Sierra Madre. Anong ginawa ng Chinese Coast Guard? Pumasok sa loob para kunin yung supplies. Kung di ba naman isang tangat kalahati yung mga Chekwa na yan, paano ka mag-airdrop ng construction materials? Stupid ass. Bobo. But anyway, ano mo, i-airdrop mo plywood? Bakal? Stupid. Ano i-airdrop mo? Pang welding machine? Semento? Buhangin? Anong i-airdrop? Ba't mo i-airdrop yun? Stupid. Ito mga Chekwa na to, ito Chinese Communist Party talaga. Ito mga Chekwa na to. Tapos ito pa sinabi ng China after. Ito sinabi ng China after. 对于仁爱礁的局势，中方已经多次阐明了我们的立场。我想强调的是，在仁爱礁问题上，非方是不断侵权挑衅、激化矛盾的一方。我们要求非方不要。Basahin ko na lang, di naman tayo nakakaintindi ng Chinese eh. Sabi, with regard to the situation on Ayungin Shoal, China has repeatedly stated our position. I would like to emphasize that on the Ayungin Shoal issue, the Philippine side is the party that has continuously infringed upon, provoked, and intensified conflict. Tayo, as usual, tayo ulit ang may kasalanan. As usual. As usual. Ang laki-laki yung bansa, biktima kayo ng Pilipinas. Ang laki-laki ng China, biktima kayo ng Pilipinas. What the F? We asked the Philippine side not to renege on its word and not to create trouble. Anong word? Anong word? Anong nire-renege? Ano yung binabago sa usapan? Wala namang usapan. Ang usapan, if I'm not mistaken, the official conversation last January 2023 is magkaroon ng high-level communication sa military ng Pilipinas at ng China.
Ang pangit, no? It's not a good look if you have the biggest naval fleet in the world, tapos nagpapabiktima ka sa Pilipinas. It's not a good look, China. Ang laki-laki ng ang laki-laki ng naval fleet nyo, 300 plus yata, if I'm not mistaken. Tapos biktima kayo ng Pilipinas. With regard to this matter, the Chinese government has come to a clear conclusion. We are opposed to the relevant parties hyping up on this matter and their attempts to interfere in China's internal affairs. So again, mga kochero, lagi nilang sinasabi that this is about China's internal affairs. I take note, Chinese Communist Party, you are the West Philippine Sea is miles and miles away from your internal waters. Nakakalimot kayo. Don't forget. Huwag niyo kong kalimutan. China. This is your exclusive economic zone there, over there, the red one over there in the there. Ayan. Hanggang dyan lang kayo. Andito ang West Philippine Sea, dyan, Dyan, Yan, dyan, Dito, Ayan, sa ilalim, Hanggang dito lang sila dapat, Ayan, territorial waters nila yan. Easy pala. Ayan. Ayan. Kaya kanila yan. Diyan kayo. Huwag kayong malis dyan. Baka nakakalimutan ng China na sila ay signatory din sa UNCLOS. Baka lang nakakalimutan ni China na sila ay signatory sa UNCLOS. Oo. Baka rin nakakalimutan nila na sa UNCLOS ay merong Article 55. Part 5, Exclusive Economic Zone. Ayan. Dinefine yan dyan. The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. Ito na yung 200 nautical miles si China. Ayan yung pula. Yan na yun. Yan yung kanya. So ano yung karapatan natin? Dahil exclusive economic zone natin yun. Ano yung karapatan natin? Ayan, ito. Nakasulat naman In the exclusive economic zone, all states, whether coastal or landlocked, enjoy, subject to the relevant provisions of this Constitution, the freedoms referred to in Article 87 of the so ito yung freedom of navigation and overflight, and the laying of submarine cables and pipelines and other internationally lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, aircraft, submarine cables and pipelines and compatible with the other provisions of this convention. Yan. May karapatan natin. Actually, kung gusto rin natin magtayo ng structures, karapatan din natin yan. Nakasulat din yan sa UNCLOS. Ayan, Article 56, item number 1, B.I. Ayan, jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this convention with regard to the establishment and use of artificial islands, installations, and structures. Therefore, etong nabubulok na barko na to is an installation of the Philippines. Therefore, since it is within the exclusive economic zone of the Philippines, we have to exercise our sovereign rights. Ano pa sinabi ni China? Ito yung pinaka gusto kong sinabi niya. We asked the Philippine side not to renege on its word. What did we renege on? Ano yung was there any treaty between the Philippines and China? Ano yung sinasabi nila? Lagi nilang binabanggit yung DOC 2002. Declaration on the Code of Conduct on the parties in the South China Sea 2002 na
nagkaroon sila ng renewal noong 2014. Other than that, what other treaty or obligations do we have with China? Wala. Regarding West Philippine Sea, wala. Oh, imagination lang talaga nila yun. Kasi imaginary nga yung 9-dash line. It's an imaginary thing. It's an imaginary concept na ang nag-imbento lang yung mga, actually, taga-Taiwan pa nga yung nag-imbento niyan. Noong 1940 something. Imagine doon sa DOC, sa Declaration on the Code of Conduct of the Parties in the South China Sea, merong provision doon na wala kang babaguhin na features diyan sa West Philippine Sea at sa lahat ng disputed areas. Ano nangyari? Hindi nilabag ni China. Nilabag ni China. What do we expect? The Chinese government is a lying, stinking syndicate. Sindikato yan eh. Ang Chinese Communist Party, sindikato yan na nagpapanggap na gobyerno. Tapos naipag-usap sila kay naipag-usap sila. Ang gusto nila ayaw nilang magkaroon ng what do you call this? Ayaw nilang maging legal ang usapan. Gusto nila lahat agreement lang. Usap-usap lang. Ayaw nilang maging legally binding. Yun pala ang tamang termino. Ayaw nilang maging legally binding yung mga agreements regarding the West Philippine Sea. Bakit? Kasi nga may intention sila na baliin yung agreement. And if it is legally binding, then pwede silang dalhin sa international court. Sindikato nga sila. They're a syndicate. The Chinese Communist Party is a criminal syndicate masquerading as a government. Hindi sila gobyerno. Sindikato sila. Tapos, may mga taong katulad ni Professor Ana Malindogoy na magtatanggol pa sa kanila. Imagine, pumirma sila dito sa UNCLOS. Signatory sila ng UNCLOS eh. Signatory sila ng UNCLOS. Doon nga sa treaty na pinirmahan nila, binabali nila yung sarili nilang salita. How much more doon sa mga gentleman's agreement lang? What the F? Really? At ang sagot ng AFP, foreign vessels that venture dangerously close to our military vessel and in violation of safe distance protocols necessitate heightened vigilance and alertness from our personnel. Good job po sa inyo dyan, mga marino natin dyan sa mga members ng Philippine Marines. Dyan sa BRP Sierra Madre. Good job po. Good job. Munti ka na maging buwis buhay yung trabaho niyo dyan. Pero you did a really, really, really great job. Saludo po kami sa inyo. Ito yung sagot ng AFP. Nauwi sa gitgitan sa pagitan ng mga tauhan ng Philippine Navy at China Coast Guard ang isinagawang airdrop resupply sa BRP Sierra Madre. Nagawa pang itapon ng CCG ang sinungkit nilang mga kahon nang malaman ang laman nito. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Lapitan nyo kagad yung para drop. Kuha ito noong May 19 habang isinasagawa ang para-drop o airdrop resupply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, kung saan inagaw umano ng mga tauhan ng China Coast Guard ang supply para sa mga sundalong Pilipino. Yung mga baril natin, standby dyan sa Gandam. Standby daw yung baril. Lapit nila, oh. Naghabulan at nagkaroon pa ng komprontasyon kung saan makikitang may hawak na panungkit ang tauhan ng China Coast Guard hanggang sa bumangga ang sinasakyan nilang rib sa inflatable boat ng Philippine Navy. Nang malamang mga pagkain ang laman ng package gaya ng tinapay, kape at gatas na para sa BRP Sierra Madre, agad itong tinapon ng China Coast Guard sa dagat na pinulot ng ating mga sundalo. Only the items that were floating on the water were recovered. These are just some of them.
but most of the supplies sunk, no? So sayang yung supply na yan. Mariing kinondena ng AFP ang pangaagaw at tinawag itong illegal, lalo't walang karapatan ang China na mangumpiska ng mga supply. We believe that we have to perform our missions in a peaceful manner, no? Kaya nga naisip na natin na mag-airdrop na lang at least para walang resistance. Wala na yung harassment na nangyayari sa dagat, no? Pero still, nakita niyo sa video, ganun pa rin eh. Ganun pa rin. Ayaw tayong tantanan. Siguro naghahanap sila ng construction materials, no? But it was just a small package, no? Enough to carry food items and enough for it to float on the water. They lack common sense. We could not airdrop construction materials. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. I would like to point out that they have zero common sense. You will see that what appeared there is all food stuff. Itinanggi rin ng AFP ang paratang ng China Coast Guard na tinutukan sila ng baril ng mga tauhan ng BRP Sierra Madre. Gayunman, may hawak na armas sa mga sundalong Pilipino bilang self-defense kung may iba pang mangyari. Bagay na hindi nila madalas gawin maliban na lamang noong panahong iyon kung saan lumapit ang inflatable boats ng China 5 hanggang 10 metro lamang ang distansya mula BRP Sierra Madre. Of course, this was a cause of alarm, no? So our soldiers, as a precautionary measure, held on to their firearms. It's part of the rules of engagement, lahat yan, no? That whenever you see imminent threats coming to your way, syempre maghanda ka naman, no? Hindi pwedeng hindi ka handa in case something happens. Kinumpirma rin ng AFP na hinarang ng China ang medical evacuation sa isa sa mga sundalong Pinoy mula BRP Sierra Madre na nagkasakit, pero nadala pa rin siya sa Palawan sa tulong ng Philippine Coast Guard. Samantala, nagsagawa ng military exercise ang People's Liberation Army Navy ng China sa Sabina o Escoda Shoal noong June 2 at inulit nila ito nitong Lunes na inalmahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Philippine Navy. I would like to cite our Commander-in-Chief yesterday in the Philippine Navy Command Conference when he said that if this is the punishment for me giving a speech at the plenary of the Shangri Dialogue, then they are punishing us. Nevertheless, I would like to say their actions are all illegal, not within the bounds of international law. Muling nanindigan ng AFP na hindi sila patitinag sa mga paninindak ng China. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Yun. Pero don't forget, please don't forget. The primary reason kung bakit nag-aangas ng ganyan si China ngayon is because of the Duterte regime. Wag natin kalimutan yun. Wag natin kalimutan yun. Kasi mga kotsero, kung mapapansin nyo naman, nung panahon ni Joseph Estrada, wala namang ganyan. May harassment, pero hindi ganyan kalala. Nung panahon ni GMA, may harassment, pero hindi ganyan kalala. Panahon ni Panot, may harassment, pero hindi ganyan kalala. Bakit siya lumala? Eh, golden age daw, sabi ni China. China and Digong. Kasi, gumiba. Si Digong. Akala natin, matapang. Golden age. Siya pala ang may golden age. Si Digong. Golden age with China. Ilan kaya nabigay na gold? Ilan kaya nabigay na gold kay Digong? Para traido rin ng Pilipinas. Golden age daw. Golden age. Ibig sabihin, merong kapayapaan, merong partnership, merong pagpasok at pagpapayaman sa bansa. Di ba? Ganun yung golden age eh. Peace and prosperity. That's what the golden age is all about. Oo, ganon. Ganon ang golden age. Eh ano bang katotohanan naganap? Eh bakit nung buong termino ni Digong, meron 231 protest na ipinadala
diplomatic protest na ipinadala ang Pilipinas papuntang China. Akala ko ba golden age? Ba't may mga protesta pa rin? Ibig sabihin, ongoing yung harassment. Hindi tumitigil. Partida ha, meron pang gentleman's agreement yan. So ano ibig sabihin yan? Sinungaling ang China. Anong ibig sabihin din yan? Sinungaling si Digong. Niloko tayong lahat. Niloko ang 16 million na bumoto sa kanya. Ito namang mga Duterte Balahura supporters, they don't recognize na niloko sila. Kasi ganun pag sinabing golden age, peace and prosperity. Nasaan ang peace? Wala. Nasaan ang prosperity? Wala. Tapos, ito pa pinaka nakakabwisit sa lahat. Sabi ni Digong, huwag niyo nang pag-uusapan ng West Philippine Sea, ha? Sabi niya sa mga sundalo, sa mga ministers, sa mga secretaries. Sabi niya. After weeks of rebukes of China by his ministers over the presence of hundreds of fishing vessels in the Philippines exclusive economic zone, he told his ministers or secretaries on Monday that they must refrain from discussing the matter. If we talk, but just among us. Sabi ni Digong. Tayo lang mag-uusap. Hindi na natin ilalabas yan. Ano nangyari? Wala. Binibi. So lahat ng nangyayaring masama doon sa West Philippine Sea, walang balita. News blackout Bakit? Kasi magagalit si China. Nagagalit si China sa atin And the gag order could lessen tensions at the rhetorical level. Sabi ni Aaron Jed Rabena of Asia Pacific Pathways to Progress. A think tank na naman. Puro diplomatic protest Protesta. Asan yung golden age? Wala Tapos sasabihin ni Attorney Harry Roque, sasabihin niya, nung panahon naman ni Duterte, wala namang kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Anong walang kaguluhan? Meron 231 diplomatic protest na pinail. Anong walang kaguluhan? Niloko niyo ba kami? Ibig sabihin, mga kotsero, simula 2016 hanggang 2021, merong 231 incidents of harassment from China to the Philippines. Anong wala? Ito pang mas nakakainis, mga kotsero. Kaya nakakaano si Duterte. Kitang-kita mo yung pagiging makapili niya. Tinraidor na niya yung Pilipinas nung presidente siya. Hanggang nung bumaba siya sa pagiging presidente, tinatraidor pa rin niya. Hayop na yan. Tignan niyo. Pumunta siya ng China, walang nakakaalam. Lahat nagkagulatan. Ano sinabi ni Xi Jinping sa kanya? Xi hopes for Duterte's continued contribution to China-Philippines cooperation. Hanggang sa huli, humihimod po Hindi na siya presidente niyan Tuwa ako dito sinabi niya Yung sa dito. In terms of geopolitics and trade, we have robust trade relations between China, sabi niya. Malago daw ang trade between the Philippines and China, sabi ni Digong. Before I went to Beijing, the durian fruit and mangoes were not acceptable to China. After I visited China and talked to the president, blah, 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 blah. Nakiusap daw siya. Okay, blah, blah, blah. And then, China opened the door. Ay, wow! So, ang definition mo ng robust trade is durian and mangoes?
Seriously? Anong robust doon? Durian and mangoes lang pala. How about yung ibang produkto? Wala. Hindi mo na ibenta yung iba natin produkto. Tapos ito pa yung sagot niya dyan. I was very appreciative of this brotherly gesture, almost like to cry. That was really very kind to us Filipinos. Oh my God. Himod-puwet hanggang tumbong, tapos ipapasok pa niya hanggang pumasok sa sikmura. Durian tsaka mangga, yun ang definition mo ng robust trade. Durian and mangga. Tapos tumuntuwa ka pa nun. Very appreciative ka pa. Maiyak-iyak ka pa sa appreciation. What the F? O, tapos ngayon, yung kabalbalan ni Digong sa kanyang foreign policy, sino ngayon ang kailangang umayos? Si PBBM naman. Diba? Lahat ng kabalbalan ni Digong, si PBBM ang maglilinis. Tingin nyo, kaya niya linisin yan sa 6 na taon? Hindi. Mga 2 presidente pa. Mga 2 presidente pa na katulad mag-isip ni PBBM yan, saka malilinis yan. Nang tipaklong to si Duterte talaga. Tapos sasabihin, kukumbinsihin nyo ako na ipagpatuloy ang pagiging supporter ko kay Duterte? Seriously? May magko-comment dito sa chatroom, sasabihin, di ba dati supporter ka ni Duterte? Hindi ko naman tinatanggi. Oo, supporter ako ni Digong dati. Tapos ngayon, namulat ako sa katotohanan ng kabalbalan ni Digong, hindi ako pwede magbagong isip? What the F? Kung hindi kayo nagbabago ng isip at nakita nyo na itong mga kabalbalan na ito ni Digong at hindi nyo pa binabago ang pag-iisip nyo tungkol kay Duterte at sa kanyang mga pulisiya nung siya ay presidente, 6,000 ang patay. 231 diplomatic protest. Gentleman's agreement. Sikreto pa yun ha. Secret gentleman's agreement. Pharmaly corruption. PhilHealth corruption. DepEd corruption. Halos lahat ng corruption nangyari sa panahon ni Digong. At hindi pa rin kayo nagbabago ng pag-iisip nyo tungkol sa naging kapalpakan ni Duterte. Kayo may problema. Hindi na ako. Kayo may problema. Ayun, Pogo pa. Pogo. Kayo may problema. Hindi na ako. Actually, ito what's his name? Si Jinggoy Estrada, may sinabi na rin kabalbalang kanina. Speaking of Pogo, sabi niya, wag mo naman natin tanggalin ng Pogo kasi may mga legal Pogos naman. Hindi ba kayo natuto dito sa nakita sa Tarlac? Hindi kayo natuto. It seems legit, but it is not. Ay, nako. Minsan talaga eh. I-repeal nyo na yung Pogo law na yan. Repeal nyo na yan. Make all Pogos illegal. Diyos ko. Na nga eh. May appearance of legality eh. May papeles, di ba? May form of legality. Pero yung pagpapatakbo sa loob, palpak, human trafficking, money laundering, baka may drugs pa dyan somewhere. We don't know. Diyos ko, Senator Jinggoy, isa ka pa. Dumagdag ka pa. Na-appreciate lang kita doon kay Morales eh. Anyway. So I hope, mga kotsero, pag may nakita kayong, or kapag may kamag-anak kayong parte ng ating military, bigyan nyo po sila ng isang bagsak. Kasi una, yan yung talaga nila, work nila, buhay ang puhunan dyan. Hindi yan. Mahirap ibigay yan. Buhay ang puhunan mo dyan eh. That's one. Pangalawa, mga kotsero, mukhang malabo na ang peaceful resolution dyan sa West Philippine Sea. However, let's pray na magkaroon ng ganun. Wala naman imposible sa Diyos eh. Pero sana magkaroon ng ganun. Magkaroon ng peaceful resolution dyan sa West Philippine Sea.
Pangatlo, mag-ingat tayo sa ihahalal nating presidente sa 2028. Ingat talaga tayo. Wag na tayo yung popularity contest. Wag na tayong popularity contest kasi tulad niyan, popularity contest nangyari kay Digong. O ayan, nangyari. Meron namang Miriam nun. Hindi pinuto si Miriam. Sayang si Madam Miriam. Mamamatay na rin kasi kaya hirap din. But anyway. So yun. So let's hope. Let's still pray for a peaceful resolution. And pangatlo, pang-apat pala, wag na nating again, and I always say this, sana magkaroon tayo ng iisang pananaw dito sa West Philippine Sea. Kung Pilipino ka at mahal mo talaga ang Pilipinas, kokontrahin mo tong pinaggagawa ng China sa West Philippine Sea. Kung hindi, i-questionin ko yung pagmamahal mo sa bansa. Gawin tulad nila Duterte, i-questionin ko pagmamahal mo sa bansa. So mga kotsero, once again, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in the next live stream. God bless you guys. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?